Sa harap ng pagkaabala at bigat ng trabaho, madalas napapabuntong hininga ang mga tao. Kailan ko kaya magagawa ang gusto kong gawin sa oras ko? Kailan kaya ako makakapagpahinga ng mas madalas na hindi na kailangang mag-alala o maghirap at ma-enjoy na lang ang kasalukuyan? Madalas iniisip natin na dapat nating tratuhin ng mabuti ang ating sarili sa buhay at na isang pagpapala ang mamuhay ng maginhawa at masaya. Pero sa realidad, ang paghahangad ba ng may gayong perspektiba ay talagang makapagdudulot ng kaligayahan? May isang sister tayong kasama ngayon na may pagkaunawang batay sa karanasan tungkol sa usaping ito. Makipagkwentuhan tayo sa kanya. Grace, hello. Hello, sister. Kapag nakikita kita, naalala ko yung mga pelikula mo. Artista ka na ba noon pa man? Oo, ilang taon na rin. Nabalitaan ko na nagsanay ka rin bilang direktor. Huwag mo nang banggitin. Nakakahiya talaga. Noong Mayo 2022, hiniling sa akin ng mga leader na magsanay bilang isang direktor at magtrabaho rin ng part-time sa pagsusuri ng mga video. Noong panahong iyon, kahit na may kaunting pressure sa akin, handa akong magsikap na bumuti at gawin ang lahat ng makakaya ko. Araw-araw akong abala at talagang naging makabuluhan iyon para sa akin. Maganda yan ah. Noong Agosto 2022, nagsimula kaming mag-film ng isang bagong pelikula. At hiniling ng mga direktor na mag-audition kami ni Sister Judith para sa pangunahing papel. Pero, hindi yun gaanong bukal sa aking kalooban. Anong nangyari? Pakiramdam ko, sa 2 tungkulin pa lang ay abala na ako. At kung makapasa ako sa audition at maging bida, siguradong matatabunan na ako sa 3 tungkulin. Kumusta ang audition? Kalaunan, si Judith ang napili bilang bida at ako ang napili para sa 3 papel. Hindi naman ako nadismaya na hindi ako ang naging bida. Sa katunayan, lihim pa nga akong natuwa. Bakit naman? Dahil ang pangatlong karakter na ito ay kakaunti lang ang linya at hindi gaanong mahalaga ang papel. Kaya magiging medyo mas madali ito at masaya kong tinanggap ang papel na ito. Kalaunan, nakita ng mga direktor na mukhang malumbay si Judith at hindi ito masyadong akma sa positibo at matatag na personalidad ng bida. Kaya, iminungkahi nilang mag-audition ulit ako para sa pangunahing papel. Kailangan talagang isaalang-alang ang itsura ng mukha. Pumayag ka ba sa audition? Hindi. Nang marinig ko ang balitang ito, ang unang pumasok sa isip ko ay, sa 3 tungkulin ko pala ngayon, sobrang abala na ako. Kung gagawin pa nila akong bida, hindi ba't mas magiging abala pa ako? Isa pa, may ilang eksenang iiyak ang bida, kaya magiging napakahirap ng pag-arte. Para magampanan ito ng maayos, mangangailangan ito ng maraming lakas. Matapos pag-isipan ng husto, naramdaman kong hindi ko kayang gampanan ang papel. Kaya sinabi ko sa mga direktor, talagang panatag ang bida, pero medyo bata pa ako. Hindi gaanong mahinahon at hindi angko para sa papel na ito. Malaki nang naibuhos na pagsisikap ni Judith para sa papel na ito at mas angkop din ang kanyang edad at temperamento. Ang mga ekspresyon niya lang ang hindi masyadong tumpak. At sa kaunting tulong pa ay gagaling din iyon. Kaya pakiramdam ko ay hindi ko na kailangang mag-audition uli. Bali, direkta kang tumanggi. Tama. Kalaunan, pagkatapos ng ilang usapan, naramdaman ng lahat na talagang mas bagay nga ang temperament ni Judith sa temperament ng bida at na kailangan pa niya ng dagdag na tulong. Pagamat natapos na lang ng ganoon ang usaping iyon, itinago ko ang kasuklam-suklam kong intensyon na ayawan ang pagganap bilang bida dahil natatakot akong mahirapan ang katawan ko. At pagkatapos, medyo nakonsensya ako. Medyo may kamalayan ka na noon sa kalagayan mo. Ganoon na nga. Pero hindi ko hinanap ang katotohanan at hinayaan ko na lang na lumipas ang usaping iyon. Pagkatapos niyon, laging puno ang schedule ko araw-araw at medyo mabigat ito sa kalooban ko. Minsan, nagpupulong ang mga direktor sa gabi para pag-usapan ang mga isyu sa pelikula. At napipilitan lang ako at mabigat ang loob ko.
Iniisip ko, sana matapos agad ang usapan. Kapag tapos na kayo, pwede na kayo magpahinga. Pero kailangan ko pang suriin ang mga video. Kailan kaya mababawasan ang mga video na kailangang suriin? Minsan, para mas mabilis na matapos ang mga gampaning ito, kapag nagsusuri ng mga video, pinapabilis ko ang panunood para mas maaga akong matapos at makatulog. Ang tungkulin ng isang direktor ay nangangailangan ng pag-iisip tungkol sa mga bagay tulad ng mga kuha at paraan ng paglalahad. At pakiramdam ko ay masyadong nakakapagod sa utak ang mga bagay na ito, kaya ayaw kong magsikap. Kapag nahihirapan ang bida sa kanyang pag-arte, ang ibang mga direktor ay matapat at masigasig na tinutulungan siyang gampanan ng maayos ang papel. Pero ako naman, ay gusto ko lang magpakatamad at hindi pinag-iisipan ang papel. Nagsasabi lang ako sa sister ng kaunting karanasang napagdaanan ko na hindi talaga nakatutulong para magampanan ko ang tungkulin ng isang direktor. Tungkol naman sa ikatlong papel na ginagampanan ko, ginamit kong dahilan ang pagiging abala at hindi ako nagsikap na pag-isipan ang papel na nagresulta sa isang napakahinang pagganap. Meron bang nagtukoy sa'yo ng mga isyong ito noong panahong iyon? Mayroon. Isang araw, nakipagbahaginan sa akin ang isang sister. Sinasabing sa mga tungkulin ko, ayaw kong magbayad ng halaga, nagpapasasa ako sa pisikal na kaginhawahan, at gumagamit ako ng munting katusuhan at sinusubukan kong magpakatamad. Alam kong talagang mga problema ko ang tinutukoy niya, pero hindi ko napagtanto kung gaano kalubha ang problema. Naisip ko, ano't ano man, hindi ko naman kaya ang ganito karaming tungkulin. At dahil wala naman akong naitutulong bilang direktor, sa malaot madali ay tatanggalin din ako. At kung tanggalin man ako, hahayaan ko na iyon. Ang mabawasan ng isang tungkulin ay mangangahulugan ng mas kaunting pagdurusa ng katawan at na magkakaroon ako ng mas maraming oras para maglibang. Ayos din namang gumawa ng tungkuling iisa lang ang gampanin. Parang sinukuan mo na ang sarili mo. Oo, ganoon na nga. Dahil hindi nagbago ang aking kaisipan, lalo pa akong naging pasibo sa mga tungkulin ko. Sa panahon ng filming, maraming naging problema. Kaya napakabagal ng pag-usad. Pero nakatuon lang ako sa pagbabawas ng mga tungkulin ko, kaya wala akong pakialam sa mga isyong ito. Kalaunan, dahil sa hindi ako nakaramdam ng pasanin sa mga tungkulin ko, pinahinto na ako ng mga leader sa pagdedirect. At sa halip ay pinagtuon na lang ako ng buo sa papel na ginagampanan ko. Bagamat nabawasan ang mga tungkulin ko, wala pa rin akong anumang motibasyon. At marami pa rin problema sa pag-arte ko. Sa huli, dahil sa mga problema sa filming at dahil hindi pasok sa pamantayan ang pag-arte naming mga pangunahing aktor, nabigo ang filming. Kasabay nito, dahil sa ilang espesyal na dahilan, hindi na ako pwedeng magpatuloy bilang aktor. At hindi na rin ako pwedeng magsuri ng mga video. Bigla kang nawala ng mga tungkuling magagawa mo. Tama. Ang sunod-sunod na pagkawala ng aking mga tungkulin ay hindi pa rin gumising sa manhid kong puso. At hindi ko pa rin napagnilayan ng maayos ang aking sarili. Sa halip, pakiramdam ko ay may mga obitibong dahilan kung bakit nawala ang mga tungkulin ko. Kalaunan, itinalaga ako ng iglesia na maging responsable para sa gawain ng ebanghelyo. At naisip kong dapat kong pahalagahan ang tungkuling ito. Pero makalipas ang ilang panahon, bumalik na naman ako sa dati kong mga gawi. Sa pagharap sa mga paghihirap na nararanasan ng mga kapatid sa pangangaral ng ebanghelyo, sa mga isyu sa pagtutulungan ng mga manggagawa ng ebanghelyo, sa mga problema tungkol sa mga potensyal na tatanggap ng ebanghelyo at iba pa, pakiramdam ko ay parang laging walang katapusan ang gawain. At nagsimula na naman akong magpakatamad. Sa tuwing magpapatupad ako ng gawain, ipinapasa ko lang ang mga tagubilin. Araw-araw, iniisip ko lang na matapos agad ang mga gampaning ibinigay ng mga leader para mas maaga akong makapagpahinga. At kapag pagod ako, napapaisip ako, mayroon kayang mas magaan na tungkulin na pwede kong gawin? Palaging napakaabala ng trabahong ito. Kailan kaya ako makakapagpahinga?
Kailan kaya matatapos ang pagod na ito? Hindi ko inaasahan na ang mga hiling na ito ay agad na matutupad. Noong mga panahong iyon, hindi na makontak ang iglesia, di ba? Noong ika-9 ng Hunyo 2023, dahil sa ilang partikular na pangyayari sa lugar ko, hindi ko na makontak ang iglesia o ang mga kapatid. Napilitan akong itigil ang aking mga tungkulin. Napakabiglaan ang sitwasyong ito at matagal bago ako nakabawi sa pagkabigla. Bigla, mula sa pagiging abala ay wala na akong ginagawa at natuliro ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko talaga maintindihan. Ngayon, napakaabala ng gawain ng ebanghelyo at lahat ng gumagawa ng kanilang mga tungkulin ay napakaraming gampanin. Bakit bigla na lang huminto ang mga tungkulin ko? Bigla kong naalala ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ikaw ay tuso at tamad, kung hindi mo inaasikaso ng wasto ang iyong tungkulin, at palagi kang napupunta sa maling landas, hindi gagawa ang Diyos sa iyo. Mawawala sa iyo ang pagkakataong ito at sasabihin ng Diyos, wala kang silbi, hindi kita magagamit. Tumayo ka sa tabi. Gusto mo ang pagiging tuso at batugan, ano? Gusto mo ang pagiging tamad at pagpapakasasa sa kaginhawahan, hindi ba? Kung gayon, magpakasasa ka sa kaginhawahan magpakailanman. Ibibigay ng Diyos ang biyaya at pagkakataon na ito sa ibang tao. Ano ang masasabi ninyo? Ito ba ay kawalan o pakinabang? Ito ay isang napakalaking kawalan. Amen. Agad akong ginising ng paghatol ng mga salita ng Diyos. Hindi ba't palagi kong gustong magpahinga? Hindi ba't palagi akong umaayaw sa hirap, natatakot mapagod, at nagpapakatamad, at inaalala ko lang ang aking laman? Heto na, ngayon ay ganap na akong nakapagpapahinga. Ni isang tungkulin ay wala na akong magawa. Naramdaman kong nagblangko ang isip ko, at paulit-ulit sa isip ko ang mga salita ng Diyos. Kung gayon, magpakasasa ka sa kaginhawahan magpakailanman. Kahit na maginhawa ang laman, paano ang puso? Mayroong di maipaliwanag na pakiramdam sa puso ko. Pakiramdam ko lang ay hungkag ako. Sa pagbabalik tanaw, sa kung paano ko ginawa ang mga tungkulin ko noon, napuno ako ng matinding pagsisisi. At ginugol ko ang mga araw ko na lubog sa pagkakonsensya at paninisi sa sarili. Bakit hindi ko pinahalagahan ng maayos ang mga tungkulin ko? Bakit ko ginawa ng pabasta-basta lang ang mga ito? Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mahigpit na ipinagbabawal ang basta lamang iraos ang gawain kapag ginagampanan ang tungkulin mo. Kung palagi mong iniraraos lang ang gawain habang ginagawa ang iyong tungkulin, hindi mo magagampanan ang tungkulin mo ng pasok sa pamantayan. Kung gusto mong gampanan ang tungkulin mo ng may debosyon, dapat mo munang ayusin ang problema mo na iniraraos lang ang tungkulin. Dapat kang gumawa ng mga hakbang para itama ang sitwasyon sa sandaling mapansin mo ito. Kung magulo ang isip mo, hindi kailanman nakakapansin sa mga problema, palaging iniraraos lang ang gawain at pabasta-basta lang na ginagawa ang mga bagay-bagay, imposibleng magagawa mo ng maayos ang iyong tungkulin. Kaya, dapat palagi mong isapuso ang tungkulin mo. Ang pagkakataon para sa mga tao na gawin ang kanilang tungkulin ay mahirap dumating. Kapag binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon, ngunit hindi nila ito sinusunggaban, nawawala ang pagkakataong iyon.
At kahit na sa kalaunan, naisin nilang makahanap ng ganoong pagkakataon, maaaring hindi na iyon muling dumating. Ang gawain ng Diyos ay hindi naghihintay sa sinuman at hindi rin naghihintay sa sinuman ang mga pagkakataon para gampanan ang tungkulin ng isang tao. Sinasabi ng ilang tao, "Hindi ko ginampanan ng maayos ang tungkulin ko dati, ngunit ngayon ay nais ko pa rin itong gampanan. Dapat subukan ko na lang muli." Kahanga-hangang magkaroon ng ganitong kapasyahan, pero dapat maging malinaw sa iyo kung paano gampanan ng maayos ang iyong tungkulin at dapat kang magsikap tungo sa katotohanan. Tanging ang mga nakakaunawa sa katotohanan ang makagagampan ng maayos sa kanilang tungkulin. Kung hindi nauunawaan ng isang tao ang katotohanan, ni hindi magiging pasok sa pamantayan ang kanyang pagtatrabaho. Kapag mas malinaw sa iyo ang katotohanan, mas nagiging epektibo ka sa iyong tungkulin. Kung nakikita mo ang totoong sitwasyon ng isang bagay, magsusumikap ka tungo sa katotohanan at may pag-asang magampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Kakaunti ang mga oportunidad sa ngayon para gumampan sa isang tungkulin, kaya dapat mong sunggaban ang mga iyon kung kaya mo. Kapag naharap ka sa isang tungkulin, doon ka mismo dapat magsumikap. Doon mo dapat ialay ang sarili mo, gugulin ang sarili mo para sa Diyos, at doon mo kinakailangang magbayad ng halaga. Huwag kang maglihim, magkimkim ng anumang mga pakana, magbigay ng anumang palugit, o maghanda ng malulusutan. Kung ikaw ay nagiging maluwag, mapagkalkula, utuso, at nagpapakatamad, malamang na hindi maging maganda ang trabaho mo. Ipagpalagay na sabihin mong, "Walang nakakita na nagiging tuso ako at nagpapakatamad. Ang galing." Anong klaseng pag-iisip ito? Akala mo ba nalinlang mo ang mga tao at pati na ang Diyos? Ngunit sa totoo lang, alam ba ng Diyos kung ano ang nagawa mo o hindi? Alam niya. Sa katunayan, malalaman ng sino mang nakikipag-ugnayan sa iyo sa ilang panahon ang iyong katiwalian at pagiging ubod ng sama. At bagamat hindi nila iyon sasabihin ng tahasan, natatasa ka na nila sa kanilang puso. Marami ng taong nabunyag at naitiwalag dahil napakaraming iba pa ang nakaunawa sa mga ito. Nang makilatis ng lahat ang diwa ng mga ito, inilantad nila ang tunay na pagkatao ng mga taong iyon at pinatalsik ang mga ito. Kaya, hinahangad man nila ang katotohanan o hindi, dapat gawin ng maayos ng mga tao ang kanilang tungkulin sa abot ng kanilang makakaya. Dapat nilang gamitin ang kanilang konsensya sa paggawa ng mga praktikal na bagay. Maaaring mayroon kang mga depekto, ngunit kung kaya mong maging epektibo sa paggampan sa iyong tungkulin, hindi ka ititiwalag. Kung lagi mong iniisip na ayos ka lang, na nakatitiyak kang hindi ka ititiwalag, kung hindi ka pa rin nagninilay o nagsisikap na kilalanin ang iyong sarili at binabaliwala mo ang iyong mga wastong gampanin, kung palagi kang pabasta-basta, kapag talagang nawalan na ng pasensya sa iyo ang mga taong hinirang ng Diyos, ilalantad nila ang iyong tunay na pagkatao at ititiwalag ka. Iyon ay dahil nakilatis ka na ng lahat at nawalan ka na ng dangal at integridad. Kung walang nagtitiwala sa iyo, maaari ka bang pagtiwalaan ng Diyos? Sinisiyasat ng Diyos ang kaibuturan ng puso ng tao. Talagang hindi niya mapagkakatiwalaan ang gayong tao. Kailangang palaging suriin ng mga tao ang kanilang sarili kapag ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Nagampanan ko ba ang tungkuling ito ng pasok sa pamantayan? Isinapuso ko ba ito?
o iniraos ko lamang ito? Kung palagi kang pabasta-basta, nasa panganib ka. Sa pinakamababa, nangangahulugan ito na wala kang kredibilidad at hindi ka mapagkakatiwalaan ng mga tao. Ang mas malala pa, kung palagi mo lang iniraraos ang paggawa ng iyong tungkulin at kung palagi mong nililinlang ang Diyos, nasa malaking panganib ka. Ano ang mga kahihinatnan ng pagiging sadyang mapanlinlang? Nakikita ng lahat na sinasadya mong sumalangsang, na namumuhay ka ng ayon sa walang iba kundi sa sarili mong tiwaling disposisyon, na ikaw ay walang iba kundi pa basta-basta, na hindi mo talaga isinasagawa ang katotohanan, na ang ibig sabihin ay wala kang pagkatao. Kung namamalas ito sa iyo hanggang sa huli, kung iniiwasan mo ang malalaking pagkakamali pero hindi tinitigilan ang maliliit at hindi nagsisisi mula sa simula hanggang sa huli, kung gayon ay isa kang masamang tao, isang hindi mananampalataya at dapat na paalisin. Ang ganitong mga kinahihinatnan ay kasuklam-suklam. Ganap kang mabubunyag at maititiwalag bilang isang hindi mananampalataya at masamang tao. Amen. Maraming beses ko nang nabasa noon ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Pero hindi ko pa kailanman naramdaman na ganito katindi ang pagtagos nito sa puso ko, gaya ngayon. Sa pagiging pabasta-basta sa aking mga tungkulin, sa paggamit ng mga panlilinlang, naiisahan ko ang mga tao, pero hindi ko kayang linlangin ang Diyos. At kung magpapatuloy ako ng hindi nagsisisi, matatanggal ako. Binalikan ko ang mga sandaling paggawa ko ng aking mga tungkulin. Nang dumami ang mga tungkulin ko, na nangangailangan ng mas maraming oras at lakas, nagsimula akong magreklamo. Pakiramdam ko ay wala akong oras para mag-relax at hindi ako makapagpahinga sa tamang oras. At napipilitan lang ako at mabigat ang loob ko. Palaging umaasa na makapagpahinga. Kapag nagsusuri ng mga video, pabasta-basta ang panonood ko para mas maaga akong makapagpahinga. Bagamat hindi ito nagdulot ng anumang kawalan, nagpakatamad ako at naging pabasta-basta sa aking mga tungkulin. At nakita ng Diyos ang lahat ng ito. Oo nga. Talagang hindi ako matapat at hindi mapagkakatiwalaan. Binigyan ako ng iglesia ng pagkakataong magsanay bilang direktor, pero hindi ko ito pinahalagahan. Hindi ako nagsikap na pag-isipan ang script o ang mga kuha at nagreklamo lang na nakakapagod ito sa isip. Kapag tinutulungan ko ang mga aktor sa kanilang mga papel, nagpapakatamad ako. Umaasa sa kaunti kong karanasan sa pag-arte noon para gabayan sila. Pero wala naman talaga itong naitulong. Isa lang talaga akong palamuti. May posisyon, pero walang ginagawang mahalaga. Sa tungkulin ko bilang aktor, alam kong nangangailangan ng lakas ang pangunahing papel, kaya tinanggihan ko ang pagkakataong mag-audition. Hindi na natin pag-uusapan kung mapipili ba ako o hindi. Pero noong kailangan ako para sa gawain ng sambahayan ng Diyos, hindi ako aktibong lumapit para makipagtulungan. Sa halip, ang una kong inisip ay kung magiging maginhawa ba ang aking laman. At sa sandaling makita kong hindi ito makabubuti sa aking laman, ayaw ko nang mag-audition. At gumamit ako ng panlilinlang para magdahilan at umiwas sa mga responsibilidad. Nakita ko na labis akong makasarili. Kahit noong ginampanan ko na ang ikatlong papel, naging pabaya pa rin ako rito. Hindi ako naghanda ng sapat at napakalayo sa maganda ang naging resulta ng mga kuha. Kung isa sa alang-alang natin ang laman, hindi natin matutupad ang ating mga tungkulin. Tama. Ang totoo, noong panahong iyon, bagamat 3 uri ng tungkulin ang ginagawa ko, kung pinamahalaan ko lang ng maayos ang oras ko at ginawa ang mga tungkulin ko sa matatag na paraan, hindi sana ako nabigo na gawin ng maayos ang alinman sa mga ito. Gaano man kaabala ang mga tungkulin ko,
Mangangailangan lang naman iyon na gumawa ako ng kalahating oras o 1 oras na higit pa kaysa sa iba. Pero ayaw kong magbayad ng kahit maliit na halagang iyon. At palagi kong inaayawan ang hirap at kinatatakutan ang pagod. At kahit na sunod-sunod na nawala ang mga tungkulin ko, hindi pa rin ako nagsisi. Sa huli, noong naging responsable ako sa gawain ng ebanghelyo, lagi akong bumabalik sa dati kong masasamang gawi. Alang-alang sa kaginhawahan ng aking laman, palagi akong nagpapakatamad at naging pabasta-basta ako hanggat maaari. Matagal ko nang sinayang ang aking integridad at dignidad. Hindi ako mapagkakatiwalaan at hindi ako karapat-dapat sa aking mga tungkulin. Pagdating sa puntong ito, matagal na akong itinaboy ng Diyos. Kung hindi ka magninilay-nilay, hindi mo ito mapagtatanto. Pero kapag nagnilay-nilay ka, makikita mo sa wakas kung gaano kaluba ang kalikasan at mga kahihinat na ng pagpapabaya at pagpapasasa sa kaginawahan sa mga tungkulin mo. Sa pagninilay sa kung paano ko ginawa ang aking mga tungkulin, labis akong nakonsensya sa aking puso. At umiyak ako at lumapit sa Diyos sa panalangin. O Diyos, nakikita ko na hindi ko nagawa ang aking mga tungkulin sa paraang pasok sa pamantayan. Lahat ng ito ay dahil sa aking mga pabayang gawi at sa aking pagpapasasa sa pisikal na kaginhawahan. Ngayon, ang biglaang paghinto ng aking mga tungkulin ay ang iyong pagkastigo at pagdidisiplina sa akin. O Diyos, gusto kong magsisi. Pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo ako na magdilay at maunawaan ang aking sarili. Amen. Kalaunan, sinadya kong hanapin ang aspektong ito ng katotohanan at nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga taong tamad ay walang anumang nagagawa. Para ibuod ito sa 2 salita, sila ay walang silbi. Para silang may kapansanan. Gaano man kahusay ang kakayahan ng mga taong tamad, paimbabaw lamang iyon. Kahit na may mahusay silang kakayahan, wala itong silbi. Masyado silang tamad. Alam nila ang dapat nilang gawin, ngunit hindi nila ito ginagawa at kahit alam nila na may problema, hindi nila hinahanap ang katotohanan para lutasin ito at bagamat alam nila kung anong mga paghihirap ang dapat nilang danasin para maging epektibo ang gawain, ayaw nilang tiisin ang mga makabuluhang paghihirap na ito. Kaya, hindi sila makapagkamit ng anumang katotohanan at hindi sila makagawa ng anumang tunay na gawain. Hindi nila nais na magtiis ng mga paghihirap na dapat tiisin ng mga tao. Ang alam lamang nila ay magpakasasa sa kaginhawahan, magtamasa ng mga panahon ng kagalakan at paglilibang, at magtamasa ng malaya at maluwag na buhay. Hindi ba't wala silang silbi? Ang mga taong hindi kayang tiisin ang paghihirap ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Iyong mga palaging nagnanais na mamuhay ng buhay ng isang parasito ay mga taong walang konsensya o katwiran. Sila ay mga halimaw at ang gayong mga tao ay hindi angkop kahit na gumampan ng trabaho. Dahil hindi nila kayang tiisin ang paghihirap, kahit na kapag gumagampan nga sila ng trabaho, hindi nila ito magawa ng maayos at kung nais nilang makamit ang katotohanan, mas lalong wala silang pag-asang makamit iyon. Ang isang taong hindi kayang magdusa at hindi nagmamahal sa katotohanan ay isang walang silbing tao, ni hindi siya kalipikadong gumampan ng trabaho. Isa siyang halimaw na wala ni katiting na pagkatao. Dapat itiwalag ang gayong mga tao. Ito lang ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Mula sa simula, sinabi ng Diyos, ang ninanais ko ay ang kahusayan ng mga tao
sa halip na malaking bilang nila. Ito ang hinihinging pamantayan ng Diyos sa kanyang hinirang na mga tao, pati na ang hinihingi at prinsipyo tungkol sa bilang ng mga tao sa iglesia. Ang ninanais ko ay ang kahusayan ng mga tao. Dito, ang kahusayan ba ay tumutukoy sa mabubuting sundalo ng kaharian o sa mga mananagumpay? Hindi tumpak ang alinman sa mga ito. Sa tumpak na pananalita, ang kahusayan ay tumutukoy sa mga nagtataglay ng normal na pagkatao sa mga tunay na tao. Sa sambahayan ng Diyos, kung kaya mong gumawa ng mga tungkulin na dapat gawin ng isang tao, kung maaari kang gamitin bilang isang tao, at kung kaya mong tuparin ang mga responsibilidad, tungkulin, at obligasyon ng isang tao nang hindi ka hinihila, kinakaladkad, o itinutulak ng iba, at hindi ka walang silbing basura, hindi isang palamunin, hindi isang batugan, kaya mong pasanin ang mga responsibilidad at obligasyon ng isang tao at pasanin ang misyon ng isang tao. Ito lang ang pagiging pasok sa pamantayan bilang isang tao. Ang mga batugan ba at ang mga hindi nag-aasikaso sa mga wastong gampanin ay kayang pasanin ang misyon ng isang tao? Ang ilang tao ay ayaw magpasan ng responsibilidad. Ang ilan ay hindi ito kayang pasanin. Sila ay mga walang kwentang basura. Ang mga hindi kayang magpasan ng mga responsibilidad ng isang tao ay hindi matatawag na tao. Ang mga hindi kayang pasanin ang sarili nilang tungkulin sa sambahayan ng Diyos ay mga hindi normal na tao at ayaw sa kanila ng Diyos. Ikaw man ay isang leader o manggagawa o gumagawa ng partikular na gawain na kinasasangkutan ng mga profesional na kasanayan, dapat magawa mong pasanin ang gawaing responsibilidad mo. Bukod sa kakayahang pamahalaan ang sarili mong buhay at pananatiling buhay, ang iyong pag-iral ay hindi lang tungkol sa paghinga, tungkol sa pagkain, pag-inom at pagsasaya, kundi tungkol sa kakayahang magpasan sa misyon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang gayong mga tao lang ang karapat-dapat na tawaging mga nilikha at karapat-dapat na tawaging tao. Ang mga nasa sambahayan ng Diyos na palaging gustong maging palamunin at palaging sinusubukang manlinlang, umaasang magagawa nilang patusong maabot ang wakas at magkamit ng mga pagpapala, ay hindi kayang magpasan ng anumang gawain o ng anumang responsibilidad, lalo na ng anumang misyon. Ang gayong mga tao ay dapat na matiwalag at hindi ito sayang. Ito ay dahil ang natitiwalag ay hindi isang tao. Hindi sila kalipikado na matawag na tao. Maaari mo silang tawaging mga taong walang silbi, mga batugan, o mga tambay. Ano't anuman, hindi sila karapat-dapat na matawag na tao. Kapag itinatalaga mo sila sa isang gawain, hindi nila ito kayang tapusin ng sila lang. At kapag itinatalaga mo sila sa isang gampanin, hindi nila kayang pasanin ang responsibilidad nila o tuparin ang obligasyon na dapat nilang tuparin. Katapusan na ng gayong mga tao. Hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Nararapat silang mamatay. Ang hindi pagbawi ng Diyos sa buhay nila ay biyaya na niya. Ito ay isang katangi-tanging pabor. Amen. Kapag palagi tayong nagpapabaya sa ating mga tungkulin, sa mga mata ng Diyos, tayo ay mga tamad at walang silbing tao. Oo nga. Isinisiwalat ng Diyos na ang pinakamalaking katangian ng mga tamad at walang ginagawa ay hindi nila inaasikaso ang kanilang wastong gawain. Sa madaling salita, iniraraos lang nila ang mga bagay-bagay. Oo nga. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pag-iisip lamang tungkol sa pagkain, pag-inom, pagsasaya,
at pagtatamasa ng pisikal na kaginhawahan at hindi sa mga wastong bagay. Hanggat maaari, ang mga taong ito ay pabasta-bastang ginagawa ang kanilang mga tungkulin, nagpapahinga at umiiwas sa mga responsibilidad. Nabibigo silang gawin ng maayos ang anumang tungkulin at ayaw nila o hindi nila kayang pasanin ang anumang gawain. Gusto lang nila ng paglilibang at kaginhawahan at sa huli, umaasa pa rin sila ng mga pagpapala. Ang ganitong mga tao ay hindi karapat-dapat na tawaging tao. Sila ay walang silbi at kinasusuklaman ng Diyos ang ganitong mga tao. Tama. Nang pagnilayan ko ang aking pag-uugali, nakita kong tulad lang ako ng mga taong ito. Hindi ko ginagawa ang gawaing kaya kong gawin at tinatakasan ko ang mga responsibilidad na dapat ay inako ko. Hinahangad ko lang palagi ang pisikal na kaginhawahan at takot ako sa hirap at pagod. Ang pinakamalaking hiling ko araw-araw ay ang matapos agad ang aking gawain at makapagpahinga ng maaga. Ninanais kong mamuhay na parang baboy. Iniwasan ang lahat ng pressure, kumakain, umiinom, at natutulog lang ng mahimbing. Ipinagkatiwala sa akin ng iglesia ang mahalagang tungkulin ng pagsusuri ng mga video. Pero, para makatulog ng mas maaga, pinapabilis ko ang mga video kapag sinusuri ang mga ito. Kung dahil sa aking pagiging irresponsable ay mahayaan kong ma-upload ang isang video na hindi pasok sa pamantayan, hindi lang ito mabibigong magpatotoo sa Diyos, kundi lalapastanganin pa nito ang Diyos. At ito ay isang kahihinatnan na hindi ko kayang pasanin. Tama. Higit pa rito, ang direktor, ang leader ng gawaing pampelikula. At ang makapagsanay sa paggawa ng gayon kahalagang tungkulin ay pagtataas ng Diyos. Pero naging irresponsable ako at nagpakatamad. Bilang direktor at aktor sa pelikula, mayroon akong hindi maikakailang responsibilidad sa pagkaantala ng pelikula ng napakatagal na panahon at sa palpak na pagkakafilm nito. Dito, maluba akong sumasalangsang sa aking tungkulin. Nilinang ako ng iglesia bilang isang aktor sa loob ng maraming taon. Pero nang makita kong naantala ang gawaing pampelikula dahil sa mga isyu sa mga aktor, nanatili akong walang pakialam, hindi nababalisa o nag-aalala. At tumanggi pa nga akong mag-audition para sa pangunahing papel alang-alang sa aking pisikal na kaginhawahan. Wala akong ipinakitang anumang pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos. At nabigo akong protektahan ang mga interes ng kanyang sambahayan. Wala talaga akong pagkatao. Sa pag-isa-isa sa aking iba't ibang mga kilos at sa pinsalang idinulot ko sa gawain ng sambahayan ng Diyos, katulad lang ako ng inilarawan ng Diyos nang sabihin niyang, hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Nararapat silang mamatay. Ang hindi pagbawi ng Diyos sa buhay nila ay biyaya na niya. Ito ay isang katangi-tanging pabor. Amen. Paulit-ulit akong binigyan ng sambahayan ng Diyos ng mga pagkakataong gawin ang aking mga tungkulin na nagbigay daan sa akin na makamit ang katotohanan at mas umusad sa pamamagitan ng mga tungkuling ito. Pero palagi akong pabasta-basta at basta makaraos lang. Talagang wala ng pag-asa sa akin. Wala akong konsensya at katwiran at wala akong natupad sa alinman sa mga tungkuling ipinagkatiwala sa akin. Isa lang akong walang kwentang tao. Walang halaga ang buhay ko at hindi magiging kawalan kung mamatay man ako. Ngayon, ang pagbibigay sa akin ng Diyos ng pagkakataong magnilay ay biyaya na niya para sa akin. Tama. Bilang isang nilikha, ang pagkakaroon ng pagkakataong gawin ang tungkulin sa harap ng Diyos ay pagtataas ng Diyos. Kung hindi natin pahahalagahan ang pagkakataong ito at magpapabaya tayo sa ating mga tungkulin na mag-iiwan ng mga pagsalangsang, makakaramdam tayo ng pagkakautang sa tuwing maiisip natin ito. Oo nga. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at nauunawaan ang katotohanan,
Ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdodomina sa kanilang kalooban. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa kalikasang iyon? Halimbawa, bakit ka makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong posisyon? Bakit ka mayroong gayong katitinding damdamin? Bakit ka nasisiyahan sa mga di matutuwid na bagay na iyon? Bakit gusto mo ang mga kasamaang iyon? Ano ang batayan ng pagkahilig mo sa ganoong mga bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit ka masayang-masaya na tanggapin ang mga ito? Sa ngayon, naunawaan na ninyong lahat na ang pangunahing dahilan sa likod ng lahat ng bagay na ito ay dahil nasa kalooban ng tao ang laso ni Satanas. Kaya, ano ang laso ni Satanas? Paano ito maipapahayag? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao? Para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang mga tao, ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ipinahahayag ng nag-iisang pariralang ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Anuman ang hinahangad ng mga tao, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili, kaya't nabubuhay lamang sila para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao at kinakatawan din nito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito na ang naging batayan para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa laso na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Amen. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na sa tuwing dumarating sa akin ang mga tungkulin ko, palagi kong inaayawan ang hirap at kinatatakutan ang pagod. At hindi ko kayang tunay na gugulin ang aking sarili para sa Diyos. Hindi lang ito dahil sa matindi kong katamaran, kundi dahil din sa mga laso ni Satanas na naghahari sa loob ko. Tulad ng ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ang buhay ay tungkol lamang sa pagkain at pananamit. Magpakasaya ka na ngayon. Bukas ka na mag-alala. Oo nga. Mamuhay sa kasalukuyan at matutong maging mabait sa iyong sarili. At ang pisikal na kasiyahan ay kaligayahan. Ganoon na nga. Namuhay ako ayon sa mga ideya at pananaw na ito, na lalong nagiging makasarili at kasuklam-suklam. Ayaw kong magdusa o magbayad ng halaga para sa anumang bagay at inuna ko ang pisikal na kaginawahan higit sa lahat. Katulad lang noong bata pa ako at nakikita ko ang ilang kaklase ko na pumapasok sa middle school. Kumigising sila bago pa man sumikat ang araw para pumasok sa eskwela at pagkatapos ng klase, mayroon silang lahat ng uri ng takdang aralin na kailangang gawin. Naramdaman kong masyadong nakakapagod ang ganoong pamumuhay. At saka, kahit magdusa pa sila ng husto, baka hindi pa rin sila makapasok sa kolehiyo. Ginusto ko lang magpakasaya sa kasalukuyan at mamuhay ng komportable. At naramdaman kong sapat na iyon. At kaya, huminto ako sa pag-aaral pagkatapos ng elementarya. Pagkatapos mag-asawa, ayaw ko ring mag-alala sa lahat ng bagay sa bahay, malaki man o maliit, at ang asawa ko ang nag-aasikaso sa mga ito. Sinabi ng pamilya ko na mapalad ako, na namumuhay ng walang inaalala, at naisip ko na ganito dapat mamuhay ang isang tao. At ang mamuhay ng walang mga alalahanin o pagod, na nagpapalipas ng mga araw ng malaya at maginhawa, ay ang pinakamasayang buhay na maaaring maranasan. Nakita ko
na ang mga laso na ito ni Satanas ay matagal nang naging kalikasan ko at pamantayan kung paano ako kumikilos at umaasal. Ang pamumuhay ayon sa mga bagay na ito ay lalo lang akong ginawang magpasasalaman, mamuhay sa isang napakahamak na paraan. Pagdating sa sambahayan ng Diyos, para gawin ang aking mga tungkulin, inuna ko pa rin ang aking mga pisikal na interes. Handa lang akong magbayad ng kaunting halaga sa aking mga tungkulin hanggat hindi naaapektuhan ang aking pisikal na kaginawahan. Pero sa sandaling maapektuhan ang aking mga pisikal na interes, pinipiga ko ang aking utak para makaisip ng paraan para makatakas at nagiging pabasta-basta ako sa aking mga tungkulin. Tulad ng sinasabi sa isang himno, ginugugol ang mga buhay para sa mga bagay ng laman. Walang ibinigay sa katotohanan. Kahit na nakonsensya ako pagkatapos kong gawin ang mga bagay ng pabasta-basta at malinaw kong nalalaman kung paano magkamit ng magagandang resulta, ayaw ko pa rin magtiis ng pagdurusa o magbayad ng halaga. Palagi kong nararamdaman na malulugi ako sa pagsisikap na iyon na nagresulta sa patuloy kong paghahangad ng kaginhawahan sa aking mga tungkulin. Sa panahon ko bilang direktor at aktor, nagdulot ako ng napakalalaking kawalan sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Pero wala akong naramdaman tungkol dito. Hindi ako nakaramdam ng anumang pagkabagabag at inisip ko pa nga na may mga obitibong dahilan para dito. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo natakot ako. Ang mga laso na ito ni Satanas ay talagang ginawa akong makasarili at ubod ng sama. Bagamat sa panlabas, nagtatamasa ng kaginhawahan ng aking laman, ganap nang nawala ang aking dignidad at integridad bilang isang tao. At ngayon, niwala na akong pagkakataon na gawin ang aking mga tungkulin. Ang mga pagsisising ito mula sa aking mga dating tungkulin ay naging isang mantsa na ngayon sa aking pananalig sa Diyos. Naisip ko kung paanong ang Diyos, upang iligtas ang sangkatauhan, ay hindi nag-atubiling magkatawang tao at bumaba sa lupa. Personal na dinaranas ang pagdurusa ng tao at kung paanong nagpahayag siya ng lahat ng uri ng katotohanan upang tustusan at gabayan ang mga tao at upang hatulan at dalisayin ang mga tao. Oo nga. Ang masiding pagsisikap na ginugol ng Diyos para sa sangkatauhan ay tunay na dakila. Pero ayaw kong gawin kahit ang tungkulin na dapat gawin ng isang nilikha. Sa anong paraan ako nagkaroon ng anumang konsensya o katwiran? Talagang hindi ako karapat-dapat na maging isang tagasunod ng Diyos. Kaya habang mas nagninilay-nilay ka, mas lalo kang nagsisisi. Nung mga oras na iyon, hindi mo pa rin ba makontak ang iglesia? Oo. Nakakapanood lang ako sa YouTube ng mga video na ginawa ng mga kapatid. Nang makita kong dumarami ang mga pelikula, mga patotoong batay sa karanasan sa buhay, mga himno, at mga video ng sayaw mula sa sambahayan ng Diyos, at na ina-update araw-araw ang mga ito, naramdaman ko na ang mga kapatid na ito ay may gawain ng banal na espiritu at mga pagpapala at gabay ng Diyos. At labis akong nainggit. Namiss ko ang mga araw na ginagawa ko ang aking mga tungkulin kasama ang aking mga kapatid. Naisip ko kung paanong isa ako sa kanila noon. Pero dahil hindi ko pinahalagahan ang aking mga tungkulin at paulit-ulit kong ginawa ng pabasta-basta ang mga ito, nawala sa akin ang pagkakataong gawin ang aking mga tungkulin. Napakabigat ng pakiramdam ko. Ang mga pagsisisi at pagsalangsang ko ay parang mga tinik na tumutusok sa puso ko. At labis akong pinahihirapan ng mga ito. Tama. Ang magkaroon ng pagsalangsang sa ating mga tungkulin ay sobrang masakit. Sa oras na ito, tunay kong napagtanto na ang tunay na kaligayahan ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pisikal na kaginawahan ang ating tinatamasa, kundi tungkol sa kung gaano karaming mabubuting gawa ang ating hinihahanda at kung gaano karaming bagay ang ating ginagawa para bigyang kasiyahan ang Diyos. Tama. Sa pagbabalik tanaw,
wala akong nagawang kahit isang bagay para palugurin ang Diyos. At sa tuwing naiisip ko ito, napupuno ako ng pagsisisi at pagkaramdam ng pagkakautang. Noong panahong iyon, nakinig ako sa isang himno ng mga salita ng Diyos na pinamagatang, "Sa pagtupad lamang ng iyong tungkulin mo, maisa sa buhay ang halaga ng buhay ng tao." At nagliwanag ang puso ko. Ano ang halaga ng buhay ng isang tao? Sa isang aspekto, ito ay tungkol sa paggampan sa tungkulin ng isang nilikha. Sa isa pang aspekto, habang nabubuhay ka, dapat mong tuparin ang iyong misyon. Ito ang pinakamahalaga. Hindi ang pagtapos ng isang malaking misyon, tungkulin o responsibilidad ang pag-uusapan natin, pero kahit papaano, dapat may maisakatuparan ka. Sa buhay ng isang tao, matapos mahanap ang kanyang lugar, matatag siyang naninindigan sa kanyang posisyon, pinanghahawakan ang kanyang posisyon, ginugugol ang lahat ng dugo ng puso niya at ang lahat ng enerhiya niya, at isinasakatuparan at tinatapos ang dapat niyang gawin at tapusin. Kapag sa wakas ay tumayo na siya sa harap ng Diyos upang magbigay ulat, medyo nasisiyahan siya, walang paratang o pinagsisisihan sa kanyang puso. Naaalo siya at nararamdaman niyang may nakamit siya, na nakapamuhay siya ng buhay na may halaga. Kaya, upang makapamuhay siya ng may halaga at sa huli ay makamit ang ganitong uri ng ani, sulit para sa pisikal na katawan ng isang tao ang magdusa ng kaunti at magbayad ng kaunting halaga. Kahit pa magkasakit siya dahil sa labis na pagkapagod o magkaroon ng ilang problema sa kalusugan. Kapag ang isang tao ay pumarito sa mundong ito, hindi ito para sa kasiyahan ng laman, ni sa pagkain, pag-inom at paglilibang. Hindi dapat mamuhay ang isang tao para sa mga bagay na iyon. Hindi iyon ang halaga ng buhay ng tao at hindi rin ang tamang landas. Ang halaga ng buhay ng tao at ang tamang landas na susundin ay kinabibilangan ng pagsasakatuparan ng isang mahalagang bagay at pagtatapos ng isa o maraming trabahong may halaga. Hindi ito tinatawag na propesyon. Ito ay tinatawag na tamang landas at tinatawag din itong wastong gampanin. Sulit para sa isang tao ang magbayad ng anumang halaga upang matapos ang mga gawaing may halaga, mamuhay ng makabuluhan at mahalaga, at hangarin at kamtin ang katotohanan. Amen. Napakaganda ng himnong ito. Malinaw nitong ipinapaliwanag ang halaga at kabuluhan ng buhay. Napakaganda nga. Iminulat ako ng himnong ito sa halaga at kahulugan ng buhay. Noon ko nalaman na ang pisikal na kaginawahan ay pansamantala lamang at na ang isang tunay na makabuluhang buhay ay matatagpuan lamang kapag ginagawa natin ng maayos ang ating mga tungkulin at nakakahanap tayo ng kapanatagan sa ating mga puso. Tama. Napagtanto ko na kung mananatiling hindi nalulutas ang aking tiwaling disposisyon, ang aking katamaran at paghahangad sa pisikal na kaginawahan ay palaging pipigil sa akin na matupad ang aking mga tungkulin. Kaya nanalangin ako sa Diyos, naghahanap ng landas ng pagsasagawa. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, gusto mong maging pabasta-basta kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Sinusubukan mong magpakatamad at sinusubukang iwasan ang masusing pagsisiyasat ng Diyos. Sa gayong mga pagkakataon, magmadali kang lumapit sa Diyos para manalangin at pagnilay-nilayan mo kung tama bang kumilos ng ganito. Tapos, pag-isipan mo ito. Bakit ba ako nananampalataya sa Diyos? Maaaring makalusot sa mga tao ang gayong pagpapabasta-basta, pero makakalusot ba ito sa Diyos? Dagdag pa rito,
Nananampalataya ako sa Diyos hindi para magpakatamad. Ito ay para maligtas. Ang pagkilos ko ng ganito ay hindi pagpapahayag ng normal na pagkatao ni hindi ito minamahal ng Diyos. Hindi. Maaaring magpakatamad ako at gawin ang gustuhin ko sa mundo sa labas, pero nasa sambahayan ng Diyos na ako ngayon. Nasa ilalim na ako ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat ng mga mata ng Diyos. Isa akong tao, dapat akong kumilos ayon sa aking konsensya. Hindi ko maaaring gawin kung ano lang ang maibigan ko. Dapat akong kumilos ayon sa mga salita ng Diyos. Hindi ako dapat maging pabasta-basta. Hindi ako maaaring magpakatamad. Kaya paano dapat ako kumilos para hindi maging tamad, para hindi maging pabasta-basta? Dapat magsikap ako. Ngayon lang, pakiramdam ko ay napakamatrabaho nitong gawin ng ganito. Gusto ko sanang umiwas sa paghihirap, pero ngayon nauunawaan ko na maaaring matrabaho itong gawin ng ganoon, pero epektibo ito, kaya naman ganoon ito dapat gawin. Kapag gumagawa ka at natatakot ka pa ring mahirapan, sa mga pagkakataong iyon, dapat manalangin ka sa Diyos. O Diyos, tamad at tuso akong tao, nagsusumamo ako sa iyo na disiplinahin ako, napagalitan ako, upang may maramdaman ang konsensya ko at makaramdam ako ng kahihiyan. Ayaw kong maging pabasta-basta. Nagsusumamo ako sa iyo, nagabayan mo ako, at bigyan ako ng kaliwanagan na ipakita sa akin ang aking paghihimagsik at kapangitan. Kapag nananalangin ka ng gayon, nagninilay-nilay at sinusubukang kilalanin ang iyong sarili, dahil dito ay uusbong ang pakiramdam ng pagsisisi at magagawa mong kapuotan ang iyong kapangitan at ang maling kalagayan ay magsisimulang magbago at magagawa mong pagbulay-bulayan ito at sabihin sa iyong sarili, bakit ako pabasta-basta? Bakit lagi kong sinusubukang magpakatamad? Ang kumilos ng ganito ay walang anumang konsensya o katwiran. Isa pa rin ba akong taong nananampalataya sa Diyos? Bakit hindi ko siniseryoso ang mga bagay-bagay? Hindi ba't kailangan ko lang maglaan ng kaunti pang panahon at pagsisikap? Hindi naman ito mabigat na pasanin. Ito ang nararapat kong gawin. Kung hindi ko man lang ito magagawa, karapat-dapat ba akong tawaging isang tao? Bunga nito, magpapasya at mangangako ka. O Diyos, nabigo kita. Tunay ngang lubos akong nagawang tiwali. Wala akong konsensya o katwiran. Wala akong pagkatao. Gusto ko sanang magsisi. Nagsusumamo ako na patawarin mo ako. Talagang magbabago ako. Kung hindi ako magsisisi, parusahan mo ako. Pagkatapos nito, magbabago ang iyong pag-iisip at magsisimula kang magbago. Kikilos at gaganap ka ng iyong mga tungkulin ng may lubos na pagsisinop, nang hindi na masyadong pabasta-basta at magagawa mo ng magdusa at magbayad ng halaga. Mararamdaman mong napakasarap gawin ang iyong tungkulin sa ganitong paraan at ang iyong puso ay magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan. Kapag kayang tanggapin ng mga tao ang pagsisiyasat ng Diyos, kapag kaya nilang manalangin sa Kanya at umasa sa Kanya, magbabago ang kanilang kalagayan sa madaling panahon. Kapag nabaligtad ang negatibong kalagayan ng puso mo at naghimagsik ka laban sa sarili mong mga layunin at sa mga makasariling pagnanais ng laman, kapag nagagawa mong bitiwan ang kaginhawahan at layaw ng laman at kumilos ayon sa mga hinihingi ng Diyos at hindi ka napadalos-dalos at walang pakundangan, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at hindi ka uusigin ng iyong konsensya. Madali bang maghimagsik laban sa laman at kumilos ng ayon sa mga hinihingi ng Diyos sa ganitong paraan?
Hanggat may masidhing paghahangad para sa Diyos ang mga tao, maaari silang maghimagsik laban sa laman at maisasagawa nila ang katotohanan. At hanggat nagagawa mong magsagawa sa ganitong paraan, hindi mo namamalayan na nakakapasok ka na pala sa katotohanang realidad. Hinding-hindi ito magiging mahirap. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay talagang isang ilaw na gumagabay. Oo nga. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, nakahanap ako ng landas ng pagsasagawa. Upang magawa ang aking tungkulin sa aking pananalig, kailangan kong magkaroon ng napakatinding pagnanais para sa Diyos at unahin ang aking tungkulin. Tama. Kapag gusto kong maging pabasta-basta sa aking tungkulin, dapat akong manalangin agad sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na bigyan ako ng determinasyon na magtiis ng pagdurusa at dapat ko ring tanggapin ang Kanyang pagsisiyasat. Sa pagpupursige sa pagsasagawang ito, unti-unting madudutas ang problema ko ng pagiging pabasta-basta. Mabuti. Napagtanto ko na ang layunin ng Diyos sa paggawalan ng aking mga tungkulin ay upang pagnilayan ko ang aking mga isyu. At ito ang naging isang mahalagang pagbabago sa landas ng aking pananalig. Oo nga. Kailangan kong hangarin ang katotohanan, maghimagsik laban sa aking laman, tuparin ang aking tungkulin, at isabuhay ang wangis ng tao. Lumuhod ako at nanalangin sa Diyos. O Diyos, ngayon ay malinaw ko nang nakikita ang ugat ng aking kabiguan. Ayaw ko nang mamuhay ayon sa isang satanikong disposisyon. Gusto kong magsikap na bumuti. At kung magkakaroon ako ng pagkakataong gawin uli ang aking tungkulin, uunahin ko na ang aking tungkulin. At gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hangaring bigyang kasiyahan ka. Amen. O anong nangyari pagkatapos? Kailan ka ulit nakipag-ugnayan sa iglesia? Noong Agosto 2024, sa wakas ay nakontak ko ng iglesia at nagawa ko muli ang aking mga tungkulin. Sa sobrang tuwa ko ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Sa isang sandali, naramdaman ko ang isang di mailarawang halo ng kaligayahan, pasasalamat, at pagkakonsensya. Alam kong ito ay pagbibigay sa akin ng Diyos ng pagkakataong magsisi. At lihim akong nanumpa sa aking puso na hinding-hindi na ako muling magpapasasa sa pisikal na kaginhawahan sa aking mga tungkulin tulad ng dati. At na kailangan kong tandaan na unahin ang aking tungkulin at tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos. Tama. Kaya anong tungkulin ang ginawa mo sa pagkakataong ito? Artista pa rin. At nagsanay ako sa pag-arte sa mga video ng patotoong batay sa karanasan. At tumanggap din ako ng iba pang mga tungkulin ng part-time. Sa pagkakataong ito, hindi ko na naramdaman na hindi kinakailangan ang aking mga part-time na tungkulin. At ginagawa ko ang mga ito sa tuwing may oras ako. Iba nang saloobin mo. Oo. Nakita ko na ang mga kapatid na dati kong kilala ay malaki ang isinulong sa kanilang mga tungkulin sa nakalipas na taon. Napagtanto kong napakarami kong pagkukulang at gusto ko ring magsikap na bumuti. Pero pakiramdam ko ay kulang ako sa kakayahan dahil naging napakabilis na ng takbo ng pag-film ng mga video ng patotoong batay sa karanasan at kaunti lang ang oras para magsanay. Naaalala ko na napakaikli ng oras ng paghahanda para sa unang video ng patotoong batay sa karanasan kung saan ako umarte. At naisip ko, nagsisimula pa lang akong magsanay. Kaya, hindi ba pwedeng maging mas maunawain sila? Hayaan ninyo akong magkaroon ng mas maraming oras para maghanda. Kailangan ba talagang magmadali tayo ng ganito? Sinabi ko sa direktor ang aking mga iniisip. At sinabi ng direktor, ayos lang. Aasa tayo sa Diyos. At kailangan lang nating gawin ang lahat ng ating makakaya. Oo nga. Dati ka ng artista kaya hindi na ito dapat naging ganon kahirap para sa'yo. Noong sandaling iyon, napagtanto ko na sinusubukan ko na namang bigyang kasiyahan ang aking laman sa pagnanais na gawin ang aking mga tungkulin sa isang madali at komportableng paraan. Nang maisip ko ang aking mga dating kabiguan, binalaan ko ang aking sarili.
na hindi ko na maaaring pagbigyan ng aking laman. Kung maikli ang oras, hayaan ko na iyon at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos nito, mabilis akong naghanda. Ang unang video ng patotoong batay sa karanasan ay matagumpay na na-film ayon sa schedule. Pagkatapos niyon, kapag umaarte sa mas mahahabang video ng patotoong batay sa karanasan, kung minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng matinding pressure. At kapag kapos na sa oras, naisip kong ayawan ang hirap at katakutan ang pagod. Pero pagkatapos lumitaw ng mga kaisipang iyon, nagagawa kong mapansin ang mga ito sa tamang oras. Agad akong nananalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na protektahan ang aking puso at ilayo ako sa pag-iisip muli tungkol sa aking laman. Pagkatapos ay paulit-ulit akong nagsasanay at ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para umarte. Bagamat ang aking pag-arte sa mga videong ginagampanan ko ngayon ay hindi kasing natural at kasing relax ng sa iba, kapag ibinubuhos ko ang lahat ng aking pagsisikap, hindi na nakakaramdam ng anumang paninisi sa sarili ang puso ko at sa halip, panatag at payapa ang pakiramdam ko. Tama. Kapag nagbago ang kaisipang ito, kahit na abala at pagod ang katawan, hindi na nito nararamdaman na naghihirap ito. Ganoon na nga. Sa pagdanas ng ganitong uri ng sitwasyon, mula sa pagkakaroon ng ilang tungkulin, ngunit hindi pagpapahalaga sa mga ito, hanggang sa pagkawala ng mga ito, at pagkatapos ay sa pagkakaroon muli ng mga ito, tunay kong naramdaman ang masiding layunin ng Diyos. At napagtanto ko na ang mga pagsasaayos ng Diyos ay lahat para bigyang daan akong iwaksi ang aking tiwaling disposisyon at maging isang taong may konsensya at pagkatao. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng ganitong pagkakataon na maunawaan ang aking sarili at makamit ang katotohanan. Handa akong pahalagahan ang natitira kong panahon, gawin ng maayos ang aking mga tungkulin at hindi biguin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Marami kang nakamit sa nakalipas na taon. Ngayon, nauunawaan ko na kapag sa tungkulin ay nagpapasasa sa pisikal na kaginawaan ng isang tao at nagpapabaya at hindi ginagawa ng maayos ang mga tungkulin niya, sa pagbabalik tanaw, mapupuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Pero kung sa panahon ng ating mga tungkulin, ibinibigay natin ang lahat ng walang pagpipigil at ginagawa natin ang lahat ayon sa mga hinihingi ng Diyos, kapag nagbalik tanaw tayo, ang puso natin ay mapupuno ng kapayapaan at kapanatagan. Tama. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.